Gwapo si Ate. Nung nakita ko last Sunday. Oo. Hindi. Ako feeling ko hindi naman. Ganun pa rin naman kagwapo si Ate. Nung nakita ko last Sunday. Oo. Hindi. Ako feeling ko hindi naman. Ganun pa rin naman kagwapo si Ate. Welcome back mga kaagam. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At ang pag-uusapan natin mga kaagam, ito nga pong kumbaga issue kay Alden. Unang-una gusto ko po talaga itong ibalita sa inyo o ikwento ko po sa inyo. Kaya lang, mahirap po talagang mag-react ka ng maaga kasi ang dami pong bumabatikos Sinasabi nila, nako, gumagawa ka na naman ng issue, Mr. Destiny, para lang makakuha ka ng atensyon. Gaya nga po na pag-upload natin sa Eat Bulaga, magagas si Alden. Marami nag-react, marami nagkomento, at syempre marami rin naman pong pabor para po sa atin. Ang ibig ko lang sabihin o pinupunto natin mga kaaldab, hindi naman po pwede makumpleto ang tamang panahon kung kulang ang isa. Useless lang po ang interview nila Jose Manalo, Paulo, Bengay, Wally kung wala si Alden Richards. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Binibigyan ko lang po kayo ng idea para lang din po alam po ninyo. Di po ba? Yun naman po yung lagi kong sinasabi. Yun lang naman po yung lagi kong pahayag. Kaya nga po napakaraming mga kwento ang lumalabas. Maraming mga sigalot ang nagsasabi ng keso ganito, keso ganon. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, relax lang. Maging kampante lang po kayo, maging matatag. Ako naman po mga kaaldab, never tayong kumbaga nagpapa-apekto. Never tayong nagpapadala sa mga pahayag at komento po ng iilan. Pero okay lang, tanggap naman po ni Mr. Destiny na may mga punto po na sabi ko nga po sa inyo, kumbaga kalmado lang, relax lang, di po ba? Dito po sa part na to, marami talaga nambas kay Alden. Sinakyan to kasi nga po, mga fans to ni Catherine. Bakit ka mo, Mr. Destiny? Alam nyo naman po nakatapat ni Alden Richards ang Star of the Floor sa Pinoy Got Talent na kung saan nga po ang host o ang judge, walang iba, si Catherine Bernardo. No, siyempre magkatunggali yung dalawa. Umaayon ba yung cut din yung cut din para kay Alden? Si Alden Richards nga po yung sinisisi nila Si Alden Richards nga po yung tipo na kumbaga hinihintay. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, kampante lang, relax lang. Pero andun na yung point na tama ka naman Mr. Destiny kasi kumbaga hindi naman yan puputok o hindi naman yan ibabalita kung wala lang. Di po ba? Kung ano yung issue, kung ano yung ganto ganyan, o ngayon, sinabi o napanood nyo kay Ogie Diaz mismo nang galing. Nagwapo pa rin daw po. O parang wala naman, ganun pa rin puro kagwapo si Alden Richards. At least, may ebidensya na tayo. Kasi yung mga sinasabi lang po kasi sa akin ng mga mamis at mga malalapit po, o mga sabi natin legit dabber cards, hearsay lang talaga. Sinasabi nila na pwedeng hindi totoo, pwede ring totoo. Pero depende po yun depende. Di po ba? Depende po sa mga taong nagsasabi. Kailan nga po ba sumablay si Mr. Destiny sa pagbibigay po sa inyo ng update? Kailan nga po ba tayo, kumbaga, nagkamali sa mga, kasi galing din naman po yan sa malalapit kina Alden, kay Maine, at sa legit dabber cards. Balikan ko lang po yung Eat Bulaga, pasensya na po kayo, nabitin ako Kumbaga gusto ko lang ihayag po sa inyo. Di po ba? Na kung sino nga po ba makikinabang kung sakasakaling mag-guess si Alden? Siyempre yung channel po ng Eat Bulaga. Kasi maraming manonood dun Tataas ang rates niya. Aangat, dadami subscriber. Maraming mga fans sa magpapalo uli sa Eat Bulaga, yung mga nag-unfollow na. Dahil sa ginawa nila. Kasi parang kalye serye lang di po ba? Every Sunday pinalalabas.
Pero syempre, hindi tayo namimilit. Kaya nga sabi ko sa inyo, Eat Bulaga ang makikinabang sa pagbabalik ni Alden Richards. Po ba? Well, balikan natin tong issue. Ngayon, si Ogie Diaz ang ibas nyo. Sabihin nyo, fake news ka, Mr. Destiny. Gumagawa ka na naman ng issue. Eto, di po ba? Dalawa na po kaming masasama sa pambabas. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako sinasabihan na, nako, issue na naman yan, Mr. Destiny. Patunay lang po yan na talagang si Alden binabatikos. Talagang si Alden, kumbaga, binabanatan sa social media. O, siguro mga kaaldab, kasama na rin po dyan yung mga taong nagalit kay Alden dahil nga po binanggit niya yung Aldab Nation, binati niya yung Aldab Nation na talagang medyo nakakalungkot po yun. Yun po ba? Na may mga bagay-bagay na kumbaga nananahimik na bigla niyang nagbigay siya ng pahayag. Yan ang isa sa rason mga kaaldab kung bakit hanggang ngayon hindi tayo natitinag. Hanggang ngayon kalmado at kampante po tayo. Kaya sabi ko nga po sa mga mamis, sa mga titas na hanggang ngayon pinaparamdam, pinapakita talagang matatag ang fandom ng Aldab Nation. Kaya nga yung iba kapag ka pumupunta sa channel natin, yung iba sinasabi, tama naman yung sinasabi ni Mr. Destiny, pero bakit parang ayaw yung kang paniwalaan? Parang lahat ng sinasabi mo hindi ka panipaniwala kasi nga po Aldab ako. Po ba? Kung siguro kung cut din ako o Armain, lahat siguro ng mga sasabihin ko talagang puro baw Hindi po ba? Halos mabibilang mo lang yung mga nag-react ng hindi pabor. Hindi po ba? Ngayon ko nga lang po nalaman, mas marami yung basher. Napakarami po talagang basher, mga kaaldab. Kaliwat kanan po yun. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sa channel po lang ni Mr. Destiny sa YouTube, hindi sila nagre-react. Pero sa Facebook, napakarami. Binabaha po talaga tayo. Talagang lahat po ng masasakit at maanghang nakukuha po natin doon. Ganyan po sila katindi. Pero kapag dating naman na magsasalita ako, magre-react ako, wala. Nananahimik na lang sila. Di po ba? Kasi nga po may pambasag tayo. Hindi tayo basta-basta kayang basagin, tinagin man lang. Yun lang naman po yung importante mga kaaldab. Yung maging updated po kayo pagdating po sa social media. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.